The effects of the extreme climate have exacerbated the standing problem of the lack of adequate systems to quench the country's land suited for crop and rice production. Thus, in today's General Congregation of the National Irrigation Administration and the National Confederation of Irrigators Association, the president vowed even greater help from government to the tune of 63 billion pesos to rehab existing facilities needing fixes and expanding irrigation services. Our Kenneth Paciente tells us more. Stronger food security while directly addressing the needs of farmers. That was emphasized by President Ferdinand R. Marcos Jr. during the 2026 National Irrigation Administration and National Confederation of Irrigators Association General Assembly. The activity served as a venue to hear the concerns of farmers and align government programs based on their actual needs. According to the President, the lack of irrigation in more than 30% of the country's irrigable land remains a challenge. On top of the effects of climate change, rising production costs, and the onslaught of natural disasters. Because of these, the government allocated more than 63 billion pesos for irrigation programs, including the rehabilitation of old facilities and the expansion of irrigation services. He stressed that strengthening irrigation is a direct step toward ensuring sufficient and affordable food for every Filipino family. Inaasahan natin na ang pondong ito ay makakatulong sa rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad, pagsasaayos ng mga sirang kanal at irrigation system, at ang pagpapalawak ng mga lugar na maaring mabigyan ng serbisyo ng irigasyon. In addition, nearly 300 billion pesos was also allocated for the entire agriculture sector for seeds, farm-to-market roads, post-harvest and cold storage facilities, fertilizer, and other forms of support for farmers. The President also inspected the NIA Command Center and highlighted the role of modern technology, including real-time monitoring, satellite-fed data, and artificial intelligence-based crop monitoring in ensuring more efficient water management and crop protection. Ako, gobernador ako doon sa Ilocos Norte, pagka sasabihin, may darating na bagyo, alam na namin kung saan nababaha, alam na namin kung saan dadaan yung tubig. Nagbago na po lahat yun. Kaya't kailangan maganda ang koleksyon natin ng datos, kailangan pinapakinggan natin ang mga magsasaka dahil kayo ang unang nakakaalam kung ano yung mga pangyayari sa mga lugar ninyo. The President also said that while technology is a big help, the strength of the agriculture sector still depends on the farmers. Kayo po ang katuwang ng pamahalaan. Kayo ang nakakaalam ng pangangailangan sa lupa at kayo ang kasama namin sa pagbuo ng mga solusyon. At sa patuloy nating pagpapalakas ng sistemang ito, may responsibilidad ang bawat isa sa atin. Sa mga kawani ng NIA, at mga katuwang sa NCIA, huwag natin bibiguin ang ating mga magsasaka. An open forum was also held where the President personally answered questions from farmers, including the timely distribution of farm inputs. The President said he has directed the Department of Agriculture to procure fertilizer earlier, even before the start of planting season, since these can be stored in advance. Agahan ninyo ang bili para pagdating ng panahon ng planting season ay nandiyan na, hindi na aantayin na bibilhin pa lang, dadalhin pa lang dito sa Pilipinas, kung imported pa, dadalhin pa sa lugar na kung saan nangangailangan, ilang buwan yun. When asked whether the management of communal irrigation systems could be returned to the NIA after having devolved to local government units, the President maintained that while devolution allows for more localized responses to the needs of irrigators, support from the national government is more preferred and better, especially in terms of development and technical assistance. Sinabi ko na sa ating NIA, kako sa kanila, ay wala naman siguro magrereklamo kung mag-rehabilitate tayo ng mga local na irrigation system at maglagay tayo ng bagong irrigation system. Kaya't yun, kahit na sinasabing devolved na yan, basta't hanggat kaya naming tutulong ang national government sa inyo. Siyempre, doon on the ground, doon sa pag-decide kung saan dadalhin yung tubig, kung saan gaano karami ang bibitawan na tubig sa isang lugar, nasa sa inyo yun. Ngunit yung mga facilities, yung mga infrastructure, yung mga technical support, magdadala kami na galing sa national government. Kenneth Paciente,
From the National TV Network, for a new and better Philippines.